Hanggang ngayon ba hindi ka pa rin makapag-decide kung alin ang pipiliin mo dito sa dalawa? Kung si NMAX ba or si ADB na? Okay, sige mga ka-riders, tutulungan ko po kayong mamili kung alin ba dito sa dalawa ang inyong kukunin ngayong magpapasko. Kagaya po ng mga naunang nasabi ko, budget po ang magdi-decide kung alin talaga ang kakayanin nating motorsiklo. Okay, unahin po natin. Ngayong December 7, 2024, ang price po nitong 2024 NMAX na 155. Ito po yung ABS version na. Dito po tayo sa Premio Pagsanghan branch. Ito po yung multi-brand na. Okay, sa NMAX ABS po, ayan ang kanyang price, 150,600 pesos. So, napansin ko, mababa po sila magbigay ng cash price, di ba? Kaya yan, sa mga nagka-canvas po, may idea na kayo. Dito po sa Pagsangan to, ha. Ayan po ang kanyang cash price, saka down payment na 15,000, and then ayan po ang kanyang monthly installment. Samantalang dito naman po sa Honda ADB 160, ang kanya pong spot cash ay 166,900 pesos. And then 15,000 din po ang kanyang down payment. And then ayan po ang kanyang monthly installment sa tatlong term. Alam nyo mga ka-riders, kahit kaya natin ang presyo ng alinman sa dalawang motorsiklo na to, ang problema naman, kung hindi kaya ng ating katawan, itong bigat ng motorsiklo na to. Alam nyo naman, ang mga average height na Pinoy rider ay nasa 5'4 hanggang 5'6". So, depende talaga na kung kakayanin natin. Dahil alam naman natin, medyo mabibigat ang mga motorsiklo na to, matataas ang seat height at ang ground clearance. Kaya mapapaisip talaga tayo kapag kukuha ng motorsiklo, ito ba'y komportabling gamitin? Hindi tayo mahihirapan? Yung bang imbis na tayo guminhawa, magiging pabigat pa sa ating pagbiyahe, di ba? Okay, siguro mapapansin nyo, mas mahal lang ADB 160. Almost 16,000 ang kanyang price difference dito po sa NMAX ABS version. Okay, obviously naman sa kanyang itsura, pang dual sport na ang ADB. At dito po sa NMAX, design naman po siya para sa on-road, city drive. Tamang-tama sa ating mga national highways na lubak-lubak din. Kaya kung ikaw ay taga-bundok, malapit sa bundok, anyong lugar, masasabi ko po na mas maganda, mas prepared nyo po itong ADB na Honda. Talaga sanay po yan sa bugbog at takbuhan. Kita naman natin sa kanyang gulong, di ba, pang off-road na. Kung tayo naman ay senior citizen, medyo decente o formal lang dating, mas mabagay naman po sa atin ang NMAX 155. At kahit marami na po naglabasang motorsiklo sa panahon natin ngayon, hindi natin maitatago na ito pa rin ang nasa top list natin, itong branded na motorsiklo. Unang-una, subok na matibay, and then mataas ang kanyang market value. Okay, meron pong 4 na kulay na available po dito sa NMAX ABS. Meron po siyang matte black, meron din pong dark petrol, dark blue, prestige silver, at sword gray. Dito naman po sa ADB, 3 kulay lang po ang mapipili natin. Meron nga pong white, black at saka red. Okay, ito po yung red. Okay, kagaya nga po na nabanggit ko, kahit gustong-gusto natin ang motor, kapag hindi natin kaya, ay hindi rin natin makukuha, di ba? Hindi rin tayo magiging komportable. So ito, lilinawin ko lang po. Dito po sa ADB, meron po siyang ground clearance na 165 mm. And then sa seat height, 780 mm. And then malapad nga po yung kanyang upuan. Kaya sigurado, yung mga average height na Pinoy rider, tiyad na po dito. Okay, dito naman po sa NMAX, meron po siyang ground clearance na 135 mm, 765 mm na seat height. So, medyo mababa po sa NMAX. May mga paraan naman po para mapababa yung kanyang seat height. Nandiyan po yung pwede tayo magpalit ng flat na upuan lang or tumabas tayo sa kanyang foam.
And then isa pa, ilo-lowered yung kanyang body, di ba? And then sa engine specs, hindi naman po sila nagkakalayo. Pareho po silang 4-stroke, single cylinder, 4-valve, single overhead cam, liquid cooled sa kanyang cooling system, fuel injection naman po sa kanyang fuel supply system. Bali sa displacement lang po nagkaiba dahil 155 po itong sa NMAX at 160 naman po ang sa ADB. And then sa special features, almost the same lang din po. Pareho po LED ang kanyang mga lighting system. Yan, sa headlight, kita nyo naman. Yun lang ha. Sa turning signals po ng NMAX, naka-bulb. At LED pa rin po sa ADB. And then sa tail light naman po ng ADB. Okay, ayan, full LED po siya. Mula po dito sa turning signals, stop light at tail lights. At dito naman po sa NMAX 155, combine po siya ng LED at saka bulb na turning signals. And then pareho pong full digital na ang kanyang instrument panel. Ganun din po dito sa ADB. And then sa sukat naman po ng gulong, medyo malaki po sa ADB dahil dito po sa NMAX meron po itong size na 110 by 70 by 13 dito sa front tire. Siyempre tubeless na po yan, na ang ginamit po ay IRC tire. Dito naman po sa ADB, ang kanya pong sukat ay 110 by 80 by 14. So malaki po ng 1 inch yung kanyang diameter ng wheels. And then tubeless din po siya na federal tire naman po. Okay, pareho din pong aluminum yung kanyang mag wheels. Okay, dito po sa ADB kulay bronze at dito naman po sa NMAX ay gold. And then dito po sa rear tire, almost the same na po sila ng size ng NMAX dahil may sukat po ito na 130 by 70 by 13. And then dito naman po sa NMAX, okay, yan din po ang sukat, 130 by 70 by 13. And then pareho na po sila naka-dual shock absorber dito sa rear suspension. Yun nga lang po, lamang po itong si ADB sa rear suspension dahil nakashowa po yung kanyang rear suspension na mayroong sub-tank na. And then pareho pong telescopic fork ang kanilang front suspension. And then sa braking system naman po, okay, pareho po sila naka-single disc na mayroon pong single piston caliper dito sa NMAX at dual piston caliper naman po dito sa ADB. Pareho po silang equipped ng ABS. And then pareho na pong keyless ang kanilang ignition system. Ayan, pareho rin po silang mayroong charging port dito sa pocket, nasa bulsa. And then dito naman po sa ADB, may cover po yung kanyang pocket at nasa loob din po yung kanyang USB ready na charging port. Okay, mas malaki po ang fuel tank ng ADB. Meron po siyang 8.1 liters na fuel tank capacity at 6.6 liters naman po sa NMAX 155. And then pagdating naman po sa fuel consumption, umaabot po ng 35 to 40 kilometers per 1 liter ang NMAX. Depende pa rin po sa riding habits, sa bigat at sa road condition. And then dito naman po sa ADB, mas tipid po siya sa gas. Meron po siyang konsumo na 45 kilometers per 1 liter ayon po sa WLTC test method. And then umaabot po ng 120 to 130 kilometers per hour ang top speed po ng NMAX 155. Dito naman po sa ADB 160, nasa 117 kilometers per hour ang kanyang top speed. And then sa NMAX po, meron siyang maximum power na 15 horsepower at 8,000 RPM and maximum torque of 13.9 Newton meter at 6,500 RPM. At dito naman po sa ADB 160, meron po siyang maximum power na 11.8 kilowatts at 8,500 RPM, maximum torque of 14.7 Newton meter at 6,500 RPM. And then sa U-box po niya, pareho silang malaki ang U-box pero mas mahaba po ang U-box po ng ADB. And then dito po sa NMAX, mas malapad naman po pero mas mahaba ang ADB. Pero malaki naman pareho kanilang U-box. Marami pa rin tayong mailalagay. Okay, sana nakatulong yung ginawa natin pag-usisa dito sa dalawang motorsiklo na to. Pero alinman po ang makuha nyo sa dalawang yan, tulit na po tayo sa specification at sa kanyang forma. Lalo ngayon, may promo po ang Premio. Kaya pasyal-pasyal lang po kayo dito sa Premio Multi-Brand sa Pagsangan, Laguna. Okay, like, comment, and subscribe sa ating channel. Salamat po.